Ngayong araw ng mga patay o undas ay papasukin natin at aalamin ng mga misteryo ng mga karo na nagsisilbing huling panghatid o sa huling hantungan para sa mga yumao. Mapapansin nyo, ito lang yung sementeryo. Yan. So makikita nyo yung mga karo. Nandito siya. Ito yung mga second hand na mga kabaon or nagamit na ng ibang tao na yumao na. Paki-check nga sir kung ito ba yung bakas ng kamay. Sa loob po ba siya o sa labas? Ang morgue at karo sa sementeryo. So ito, welcome back to my channel. Bilang on this episode po para sa inyo mga master. Ang title or ang ating topic ay yung tungkol po sa mga karo. Yung karo po, yun po yung madalas na pinagsasakyan, pinaghahatidan ng huling hantungan ng isang taong namayapa na. So may kinalaman naman po ito sa pag-alala sa mga yumao ang ating episode. Pero aalamin natin kung meron bang mga kababalaghan sa mga karo. Ang isang establishmentong ito ay para po sa pagbuburol ng mga patay at pagsiservisyo. At dito rin ginaganap ang pag-iembalsa mo mga master. So kung sensitive ka, huwag mo na lang panoorin yung video. At ito ay located somewhere in Cebu at meron siyang kaharap ng isang sementeryo. Alamin natin sa nagbabantay dito, sa nagtatrabaho dito, kung meron ba silang naranasang kakaiba o kababalaghan dito po sa mismong serbisyong ginagawa nila. Kasi dito kasi ibinuburol talaga mga master. Kumbaga yung ibang ginagawa siyang chapel ng mga karamihan may kaya, alam mo na. At dito na din iniimbalsa mo yung iba na nanggaling pa sa iba't ibang lugar sa Cebu. So thank you guys, and malapit na tayo mag 1 million. Please like and share, subscribe para ma-update ka sa mga bago nating video. Ito naman si Master G, samahan niyo ako sa buong video nito. Sir, wait lang. Wait lang. Mabigat? Hindi mabigat, may sumalubong lang na parang yung dalawang hindi dito sa forget sa content. Syempre, sanay na tayo, alam niyo naman, sa sementeryo. Ito po sir, ito yung hindi pa nagamit. Yung iba ito ma-donated. Dinonate dito. Ito, ginamit na to ng bata, hindi pa naman. Ay, ito hindi to ginamit. Okay. Ito lang mga donated. Yan yung mga donated. Yung like. Okay. Tapos sir, magkano yung pinakamura niyong serbisyo pag ganyan? 36,000 pag may mga na yun, may mga kompleto na yun. matagal na dito. So sir, ito yung pinaka-barracks ba ng mga stay-in? Tapos, ito, ba't may po dito? May nitso. Nitso. May po dyan? Ay, may lapida. Opo. Mga sideline kasi yan ng mga Kasi katulad nito mga master, tingnan nyo. Kung titingnan nyo siya, wala naman ako napipin na mabigat. Oo, kasi pagpatay naman may makikita. Ay, sanay naman. Ayun po kasi sir Ano yun? Pati ba yung mga ganitong style nilalagyan din? Hinahatidan? ito yung pangkuha namin ng patay. May sarili kayong morgue dito? Meron. Pwedeng makita. A few moments later. Wala pong patay ngayon? Hindi mo na natin na talaga. May kinuwas lang ngayon, baka mamaya. Kung ako ang tatanungin, yung first ever na pagpasok ko sa morgue ay talagang kakaiba ang pakiramdam at may kalungkutan ka rin nararamdaman. Pero lalong-lalo na pagdating sa kakaibang amoy nito, sabi mo mapapaisip ka at minsan speechless ka. Hindi man tumindig ang balahibo ko dito, pero bago buksan ang pintuan ng morgue, ay nakaramdam nga ako ng kakaiba na parang may humawak sa aking mga dalawang hita. Kaya nagtindigan talaga mga balahibo ko. Gayunpaman hindi natin dapat katakutan ng mga morgue dahil ito ay ang isang respetadong lugar para sa mga namayapa. Wait lang sir, ano yan? Kulay red. Gasolina.
Para Ina-apply niya kasi nila dito ka din nag-stay mismo sir sa Norge minsan? O nag-iimbalsa mo ka din talaga? office na. Ikaw yung sa back office? Ah, okay. Wala naman akong something nag-feel din. So ito guys yung kanilang pinaka-morgue. Makita nyo maganda, maayos naman. Kompleto naman sila ng ano. Pero ikaw sir, dito wala ka naman laging bang bukas ang ilaw dito sa morgue? Pinapatay ko. Pinapatay mo. Pero walang nagbabantay or I mean, walang nag-i-stay. Ay, sila. Diyan yung sa Para saan po yung bulak na yan sir? para sa part. Ang part na isa sa pag-bag. Ito Yung tanda ko to headlock ang tawag dito headlock. Ito guys, yung nakikita nyo mga kabaong po na ito ay i-donate daw po ito sa mga marites. Hindi, joke lang po guys. Galing daw po ito sa donation. Ibig sabihin, sa madaling sabi, ito yung mga second hand na mga kabaong or nagamit na ng ibang tao na yumao na. Siyempre, hindi mo pwedeng gamitin ito ng buhay pa guys. Yung makita, anong meron naman po sa part na to? Nandiyan pala yung mga ano. Ito yung pinanggalingan din ng mga kinargang yumao. Ito naman sir, mga stock brand new. room ng balang niyo. Stock room ng brand new. Sir, no, yung mga part na yan, ito yung mga mura, di ba? Yung mga yan. Kapukas ng ilaw, sir. Hindi ba ano yung kuryente? Tara. So, yun guys. So, ako kung tatanong niyo, wala po akong personal na feel na something kababalaghan. Hindi naman maiwasan yung bigat kasi syempre, nandun yung nararamdaman mo yung pangungulila. Yung naiwan dun minsan. Kunyari, nag-ano ka. Kasi naiiwan talaga yung guys eh. Nakikita nyo na to ng mga hele-helerang mga karo guys ay masasabi nga natin na hindi naman doon ito araw-araw na sasakyan. Pero ito sir, talagang lahat ito pinagsasakyan talaga. Okay. Personal, wala kang alam mo na. Bago pa kasi ako, mga 5 months pa ako. 5 months ka pa lang. Hindi pa ako nag-experience. Wala ka pang na-experience naman, kahit pakiramdam or what? Although, minsan, ako lang mag-isa dito paggabi. Talagang ako lang talaga mag-isa. Opo. Wala naman ako. Wala akong third eye. Pero wala kang something na kasi harap, ito kasing establishment is harap siya ng sementeryo. So, what if diba, ito lang yung mga karo, itong nasa harapan natin na halos, ilan ba to? Siyam? Ito. Yung karo, to. Yung karo, itong mga lagayan, yung mga lagayan ng patay. Harap po kasi siya guys ng itong sementeryo, itong mga karo na nandito. So, mapapansin nyo, ito lang yung sementeryo. Yan. So, makikita nyo yung mga karo. Nandito siya. So, yan. Bali pitong karo natin sa pagbabalik natin. Kasi balak natin mag-iwan ng mga camera dito sa mga karo na ito. At kung meron bang syempre uso yung ano ngayon, yung sinasabi nga nilang yung araw ng mga yumao. Meron daw matok. May kumatok daw. Saan po part? Tapos 3 beses, tapos malakas daw. Binuksan nila yung pin ko. Pagbukas nila walang tao. Walang tao, tapos pag sa CCTV, wala naman daw. Pero, I don't know. Baka siguro, hanapon lang siguro nila. Hindi naman ako natatakot. Kasi syempre professional tayo, trabaho natin. Paki-check nga sir kung ito ba yung bakas ng kamay. Sa loob po ba siya or sa labas? Kasi pag inaaninag ko ng pa-side dito, teka lang hindi siya dito na side. Dito na side, kita rin ba? Hindi. Ayan. Ang pagkakabakas po niya, yan, nakaganyan eh. Parang nakaganyan. Nakita ko naman. Kita niyo na po. What do you think sir? It's inside or ano po ba siya? Kasi kung iyan po, sasabihin. Sige, buksan niyo.
Huwag niyo po muna hawakan sir ha, para hindi masabi natin na legit na wala tayong pinakailaman or Sa labas. sa labas po. Saan po ba? Late ko rin nalaman mga master na ang sinakyan o ang huling isinakay dito na yumao ay galing daw sa isang malagim na aksidente. Kaya talagang nakakapangilabot kung iisipin mo. Pero ano ba talaga, saan ba talaga nanggaling ang bakas ng kamay na ito? Ay oo, sa labas nga. Labas. Okay. Kasi yung white, yung black line, naka-divide siya sa kamay ko. Okay, go. Mabuti na lamang at ito ay galing mismo sa labas ang bakas dahil may mga posibleng taong humawak dito. Pero ano kaya ang magiging reaksyon natin kung sa loob mismo nang galing ito? Posible din naman dahil pag ito ay hinawakan sa loob o pag itinulak, ay ito din ay maaaring magbakas ng ganyan. Samantala sa ikalawang episode naman natin ay balikan natin ang storya ng nagtrending na babae na tinapos ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng gasolina na matatagpuan sa isang sementeryo sa Oriental Mindoro. Muli nating balikan ang kanyang nakakalungkot at ang nakakakilabot na kwento. Siya nakita. Paano nakita yun sir? Umaga na. Anong oras po nangyari? Oo nga po. Sa hindi inaasahan ay nakapag-record tayo ng isang sit-sit o isang pagtawag malapit dito kung saan sa lugar na huli niyang nakita na siya ay nabubuhay pa. Pakinggang mabuti ang nai-record natin. Nakaupo siya sa nicho na to. Doon sa may kung yun, sa parang bangkong yun. Oo. Binati pa nga namin yun. Tapos paano wala sa sarili nung nakita nyo? Hindi, nakaupo lang siya. Hindi nyo alam na gano'n ang gagawin Hindi niya? namin alam naman siya maglalaso. Magsusunod. Pero inimbestigahan din kayo ng polis, tinanong kayo? Oo. Tapos ano pong nakitang motibo? Totoo daw na dati raw nagtrabaho sa ano yon? Oo, nasa ako yun eh. Sa pawn shop. Oo. Tapos? Baka madaming problema. Hindi, sabi million daw po yung sinasabi nila di umano doon na Oo. Siyempre, kakargahan ng ganyan para daw Parang ichina-charge sa kanya yung million, di ba? Kawawa naman, no? Hindi kinaya, hindi press. Hindi nakayanan, hindi yun. Doon na mismo nakita. Ay kung yun hindi nakita ng larangay pa, hindi kayo mamamaho yan dyan. Sino wala mo makakakita niyan dyan eh. Ay nakadapa na doon sa may kong... Puntahan ko ang saglit. Dito. Tabi po. Dito siya eksaktong nakita po. Diyan sa kabilang yan. Diyan nakadapa. Diyan nakadapa. Ito to? Diyan nakadapa sa kuya. Nakaupo siya dyan. Dito. Hindi, diyan sa kuya. Ito to. Oo, yan. Diyan sa lupa na. Nakadapa na siya dyan. Anong taon yun nangyari, sir? Kailan lang yun? Ito, nakadapa na siya dyan. Nakaupo dyan. Nakadapa na siya. Laking gulat na lang daw nila tatay nung nakita nilang nakadapa na dito sa gilid ng nitso ang babae, habang nung nakita nila ito ng mga ilang minuto lang ay nakaupo dito sa mismong upuan na ito. Wala silang kamalay-malay na gano'n na pala ang sasapitin ng kaawa-awang babae. Kung ako naman ang tatanungin kung anong pakiramdam habang nandito ka, syempre yung bigat ay hindi talaga nawawala sa mga lugar kung saan may mga pumanaw sa hilaw na kamatayan. Sa iba, tinatawag na hilaw itong kamatayan dahil nga hindi pa ito namatay o hindi ito pumanaw sa pamamagitan ng isang karamdaman o ng sakit. Ang mga taong tinatawag na hilaw ang kamatayan umano ay ang sinasabi nga nila na ito ay namatay bunga ng isang biglaanan o nang hindi pa nararapat na panahon. Samantala, ang ibang kamatayan ay hindi nila tinatawag na hilaw kung ito ay hindi galing sa sakit. Salinang kagayo. Mga ganyan. Ayun daw ay 1.5 gabi. Doon pa bumili sa taas. Ay di pagkainom, baka hindi siyempre may kuna.
Yung gong gasolina, hindi siyempre patay sunog. Oh, mabilis po kasi mag-apoy yung gasolina eh. Ininom mo bago Ininom niya muna. bago, Tapos, bago sinindihan niya kanyang bunganga. Ay di gayon papasok yun sa loob. Diretso sa kanyang loob yung gasolina. Hindi siya nagbuhos. Hindi na po. Pumasok sa kanya. Ininom muna, ininom. Bago sinindihan niya kanya. Kasi ilang hakbang lang mula rito, tapos doon lang yung kanyang libingan eh. Bago... May mga pulis po nagpunta rito noon. Oo, hindi ang pula. Para makikita yan dyan kung hindi nakita ng nasabi, nausok-usok pa. Ay dito rin na namin, nakadapa na dyan, patay na. Pero hindi naman siya nagpaparamdam, sir. Wala, hindi naman. Kasi sa tagal na. Nilinis na lang nila to, tong ano. Okay. Tapos dito siya sa may may katabi. Ito na mismo itong inaapakan ko na to. Dito siya guys. Dito siya nakadapa. Dito siya nakadapang nakita na yung babae. Yan siya nakadapa. Opo. Ay, gasolina, simple yung gusto. Hindi naman siya sumabog or ano. Umuusok lang siya nung nakita. Umaga. Mga alas 9 yan. Basta. Tapos nakita niyo siyang dumaan dito. Hindi, nakita namin na kupo nga diyan. Hindi natin kupo nga namin dyan. Yung ginagawa mo dyan. Oo. Nadalaw po. Ay, Sumagot pa. Oo, yung aking di papunta ko, nadala ko yung papel doon sa dulo doon. Ay, nausok daw. Tinignan niya, nakatapa na. Di ako tinakbo doon. Kasi nausok na yung babae. Oo, ilang kayo nagpunta dyan para makita niyo yung Dalawa. Hindi nung nakita ko nakadapa na din hindi na pumunta nakita ko nakadapa na kagano'n nakadapa din Hindi na humihinga. Hindi ko ba umas na kami pinapunta sabi ko Tumawag na kayo ng barangay? Oo, tatawag ko na ng mga barangay. Kasi mahirap na baka kayo mapagbintangan. Bago yung mga barangay. Doon siya na huling nakita. Papalad tayo guys kasi may buhay tayo. Tapos hindi natin napapahalagahan minsan. Hindi natin nare-realize yung importansya ng buhay. Papalad din tayo na yun, isa sa nagpatunay na taga dito, isang supporter dito, yung nagpatibay ng istorya dahil siya mismo yung nakakita doon sa babae na yun. Ang araw ng mga yumao ay hindi lamang para sa kanila, kundi para din sa atin upang alalahanin kung gaano ba dapat pahalagahan ang ating buhay. Habang tayo nabubuhay, pag-isipang mabuti ang ating mga desisyon sa buhay. Iwasan na rin natin ang mga taong matagal nang patay sa ating mga puso upang magkaroon tayo ng panibagong buhay na mapayapa at wala nang iniisip na masama sa kapwa. Muli ito si Master Galang nagsasabi ng araw ng mga yumao ay paalala lamang sa atin.